First off, Maggie, congrats. Grabe yung journey na pinagdaanan mo nun sa Asian Games. Yes, grabe po talaga. Alright, siguro ano pa yung... kailan yung kumbaga naging make or break situation mo na naging kumbaga turning point mo talaga ng competition yung talagang literal na pagpilihan mo na tutuloy ka pa or never ko inisip na sorry never ko inisip na hindi na ako tutuloy. Yung pakiramdam ko parang hindi ko na kaya. Pero yung utak ko, sinabi ko kahit anong mangyari, lalaban ako. Kahit anong mangyari, bibigay ko lahat ko. Kahit nga sabi ko, diba, kahit hindi na ako nakakalakad, kahit na kailangan na akong buhatin palabas dyan, basta lalaban ako kasi gusto ko lang ibigay yung lahat ko kahit may sakit ako. Ganun. So, pero nung two nights before ng laban ko, sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Until the night before ng laban ko, sobrang sama ng pakiramdam ko. Alam mo yung feeling na parang kahit bumangon ng kama, sobrang hirap na. Pero parang every step of the way, nagdadasal ako. Actually, kahit gumuya ng pagkain, sobrang hirap para sa akin yung 2 araw na yun. So, yung inuulit-ulit ko sa utak ko nung times na yun is for the sake of His name, for the sake of His glory. Kasi lahat talaga ng ginagawa ko is for God's glory. So, inuulit ko talaga for the sake of His name, for the sake of His glory. Kasi gagawin ko to para sa Diyos, gagawin ko to para sa Diyos. Parang inuulit-ulit ko talaga yan sa sarili ko para maglakad. Inuulit ko yung sa sarili ko para kumain ako kasi alam ko kailangan ko i-force feed yung sarili ko para magkalakas ako para sa laban. So, never ko inisip na hindi ako lalaban. Pero yung pakiramdam ko, parang hindi ko kaya. Maggie, nung SEA Games, we were there, we were crying nung final kasi na-injured ka. What it's like to do a 180? Umiiyak ka pa rin, but this time, tears of joy na. Actually, sa SEA Games, hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak dahil na-injured ako. More on ano lang yun, parang huminga lang ako para pakalmahin yung sarili ko. And natakot ako nun, hindi ko alam kung kakalakad pa ako. Kasi sobrang 3 beses pumutok yung tuhod ko. And ngayon, yun nga, actually first time kong umiyak na tears of joy sa competition. Dahil ito yung competition na pinakamarami talaga akong dinaanan na struggles. Not just shortly before Asian Games, but throughout 2023, marami akong dinaanan na struggles, including the injury from Asian Games. Kaya talagang, sabi ko nga, the struggles, they just make the victory sweeter. Pero okay na ba yan? Hindi. Hindi ko umuubo pa rin ako and medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. So, hindi pa siya okay pero ayun, kailangan ko ng konting pahinga. Yung ACL? Hindi po ako na ACL. Meniscus lang po yung, yung injury ko nung SEA Games. Pero ngayon, bagong injury naman yung galing dun sa semifinals match ko. So, hopefully muscular lang siya. Papacheck ko sa Tuesday. So, pero going yung mga coaches mo ba already had the recovery plan in mind para hindi ka regardless if ano yung magiging tuloy-tuloy pa rin yung pagbalik mo sa pinakamalakas version? Wala pang recovery plan sa ngayon. One day at a time muna. So, tomorrow kailangan kong mag-physical rest kasi puyat ako every night. Before kasi kakaupo, then masakit ulo, hindi ako makatulog nung bago ng laban. And then after naman ng laban, puyat din kasi nga may ubo pa, tsaka pagod dahil nagsusupport naman sa teammates. So wala pa akong pahinga talaga. Kaya physical rest muna. Yun ang unang recovery plan. Parang ganun. Sa totoo lang kasi hindi ko siya masyadong, hindi na nga ako, nung feeling ko may lagnat ako, hindi na ako nagpatent kasi ayokong tumatak sa isip ko na may sakit na, parang ayoko siyang maging hindrance na mabigay ko yung rest. Parang ganun. So, sa ngayon may ubo ako, alam ko na nilagnat ako, pero hindi ko siya masyadong inisip. Ano next competition? Well, naka-register ako ngayon sa World Pro, which is happening sa November, second week of November sa Abu Dhabi. Pero, again, papacheck ko muna yung injury ko, check ko kung ano ba talaga siya before I can decide to continue.